Shoutout kay Katsakino Dukusin, Ronald Berbosidad at sa iba pa nating taga-subaybay. At ngayon sa balita natin, itong Blackwater Bossing sunod-sunod na talaga yung talo. Maganda pa naman yung umpisa nila. Actually, there was a point na number 1 sila sa standings. Pero ngayon baka mahirapan na sila makapasok sa playoffs. At dahil dito mukhang nagpanic na yung management at tandaan na raw silang pumayag sa isang trade kasama Barangay Ginebra. At ang mangyayari dito ay itong si Tyrus Hill ibibigay na ng Blackwater Bossing dito sa koponan ni Coach Tim Cone kapalit nitong si Jason David, yung rookie ng Barangay Ginebra, at itong si Bon Pesumal. Sinabi kasi ni Coach Tim Cone na naghahanap siya ng isang forward para mag-complement dito sa laro nila. Nakuha na nila si David Morel pero gusto pa niyang magdagdag ng iba dahil nga marami silang mga injuries ngayon. At ito si Tyrus Hill magiging magandang fit yan sa Barangay Ginebra. Ngayon ang makukuha naman nitong sinasabi natin na line-up ni Coach Jeffrey Cariaso, ito si Bon Pesumal at ito si Jason David. Obvious naman kung ba't nila gustong makuha ito si Pesumal at si David dahil nangangailangan ngayon ng scorers itong Blackwater Bossing. Nakita natin yan na nagiging problema sa kanila, nagkakaroon sila ng mga dry spells sa mga games at katulad ng laban nila kontra dito sa Northport kung saan humabot sila ng 19 points. Nung last 2 minutes ay nahirapan na silang umiscore at maganda sana nga dyan kung meron silang additional option. Makatutulong dyan itong si Bon Pesumal at si Jason David na kapag binibigyan naman ng pagkakataon ay nakaka-score din. Kaya sa tingin ko magiging magandang addition sa lineup nila ang dalawang nabanggit. Sa ngayon ito si Tyrus Hill, hindi naman niya masasabi na top offensive player. Pero makatutulong yan dito kay Coach Tim Cone sa depensa at rebounding. Parang ito si David Morel. Kaya sa tingin ko magiging magandang tandem sa Barangay Ginebra kung sakasakali nga na itong si Hill at itong si Morel ay magsama. Balitang Blackwater pa rin tayo. Nakita natin doon sa game kontra Northport kung ano ang kayang gawin ni Troy Rosario. Naka 33 points ito. At isa siyang dominant player pa rin kahit sa edad na niya. Dahil dito, siyempre maghihinayang ang Blackwater kung ito ay mawala na lamang ng basta-basta. Magiging unrestricted free agent si Troy Rosario at ang tanong ngayon ay kung saan ito mapupunta. Ang problema kasi ng Blackwater, ayaw nila siyempre mawala si Troy. Pero bilang unrestricted free agent ay pwede itong umalis anytime. At kapag yan ay nangyari, siyempre gusto nila may makuhang kapalit. Ang tanong ngayon ay paano nila magagawa yan? Ang solusyon lang dyan sa tingin ko, dahil almost 100% sure aalis ng Blackwater ito si Troy Rosario, ay i-trade na lang nila to bago pa man ito magdesisyon na umalis. So kapag yan nangyari, magkakaroon ng posibilidad na sila ay makakuha ng replacement player. At sa tingin ko pwede dyan ay sa San Miguel. Pwede nilang i-offer si Troy Rosario kapalit ni Vic Manuel at ni Jeron Ting. O kaya si Vic Manuel at itong si Simon Enciso. Kapag ginawa nila yan, magkakaroon sila ng additional scorer. Itong si Enciso na naglaro na dati sa Blackwater o di kaya itong si Jeron Ting. Alam naman natin kung ano kayang gawin ni Jeron nung naglalaro yun sa Alaska at sa Converge. At ito si Vic Manuel, magkakaroon sila ng low post player. Siyempre, baka kung titignan natin parang lugi sila. Dahil mas mahusay na player overall si Troy Rosario. Pero kung aalis na rin lang si Troy Rosario, at least dapat meron silang makuha na kapalit yan. At mas mabigat naman kasi siyempre kung si Troy Rosario bilang unrestricted free agent ay magdesisyon na lamang na basta pumunta dito sa kampo ng SMC nang walang nagiging kapalit. Kaya yan ngayon ang tinitignan natin mabuti dito kung ano ang gagawin nitong si Troy Rosario ng Blackwater Bossing at ng SMB na interesado sa kanya.